Eto mga kababayan, kung magre-real talk lang ho tayo. Kung sinong man ang nakaisip nito na-post ito, katulad nito, no. Ito, kung ito man ay totoong sinabi ni Digong at sa nagpapakalat nito, babasahin na rin at babasagin ko lang itong pinost na to, no. Ang sabi kasi dito, "This is the price I have to pay because I save my country and the youth." Tapos caption, si Digong na hinalikan niya yung flag ng Pilipinas. Okay. Rebatan natin to. Sunugin natin to mga kaulrat sa mga nanonood po sa akin sa video ko. Please share this video, no? Okay. Unang-una, yung sinasabi niya ditong save the country. Kumbaga, sinalba niya ang bansang ito. Hindi po sinalba ni Digong ang bansang Pilipinas. Bagkos lalo ho tayong lumubog. Lalo ho tayong nagkandaleche-leche at mismong ramdam yan ng panibagong administrasyon sa pamumuno ng ating mahal na Pangulo. Bakit? Saan ho ba nagsimula itong mga grabing korupsyon? Di po ba? Na nawili na naging talamak lalo ang korupsyon sa Pilipinas. Hindi po ba nung panahon din po ni Digong na kung saan itong mga Diskaya, sila Alcantara, sila Bryce Hernandez, nawili sila na akala nila magtutuloy-tuloy itong pagnanakaw nila sa kaban ng bayan na nung umabot sila sa panahon ng ating presidente sa kasalukuyan, hindi sila umubra at napaguhuli sila na bukay ang kanilang katiwalian. Di ba ba? So, yung sinasabi niya dito na isinalba niya ang bansang Pilipinas, hindi ho, lalo hong lumala. At eto pa, kung talagang isinalba niya ang bansang Pilipinas, alam niya na pandemic no mga panahon na yan. Pandemic, hahayaan mo na pumasok ang pogo dito sa Pilipinas, illegal yan sa ibang bansa. Kung talagang mahal mo ang bansang Pilipinas, tayo may pinagdadaanan sa pandemya, hahayaan mong pumasok ang pogo dito sa Pilipinas para matutong magsugal ang mga kabataan. So, asaan dito yung isinalba mo ang mga kabataan? Natuto lang magsugal ang mga kabataan na hanggang ngayon, eto yung epekto, nandiyan pa rin yung epekto ng mga natutunan nila sa panahon ng administrasyon ni Digong. Di ba? Ano nangyari ba nung panahon ni Digong? Pinayagan niya ang pogo sa Pilipinas na pumasok. Dumami ang pogo sa Pilipinas, natutong magsugal ang mga kabataan. May nag-promote nung panahon ni Digong na talamak ang promotion ng mga content creator at mga kabataan sa mga sugal. Di po ba? Nung panahon ba ng mga dating naging presidente tulad nila, meron bang mga scatter? Meron bang mga ganyang mga sugal-sugal na nagpo-promote ng mga kabataan? Wala. Nung panahon ni Digong, hinayaan niya na pumasok itong mga illegal na pogo dito sa Pilipinas. Ano nangyari? Nag-spread, nagpakalat na mga ganitong promotion sa mga sugal. So ano nangyari? Maraming natutong magsugal ng mga kabataan. So, yan ba ay naisalba mo ang mga kabataan? Lalo mo lang inilugmok ang mga kabataan na hanggang ngayon, epekto pa rin. Yung epekto ng kagagawan mo sa pagpasok ng pogo sa Pilipinas na naging talamak at naging talamak ang promosyon sa mga sugal. Ito hanggang ngayon, apektado pa rin ang mga kabataan. Napilit po na binabago ng administrasyon na to. Napilit, inaayos uli ng mahal na Pangulo na ito naging talamak, naging grabe na ang mga nangyaring korupsyon, nakawan sa kaban ng bayan at epekto sa mga kabataan ngayon. Itong ginagawa ngayon ng ating mahal na Pangulo na isinasalba niya ang Pilipinas ngayon. Diba? Kaya wala akong nakikita na sinasabi ho ninyo na si Digong sa posting na to ay isinalba niya ang bansang Pilipinas bagkos nagkandaleche-leche pa. Almost 13 trilyon ang iniwan niyang utang sa ating gobyerno na siyempre ginawan din ng paraan ng ating presidente para mapunan itong mga iniwan niyang problema sa bayan natin. Imagine mga kababayan, kung talagang mahal ni Digong at talagang concern siya sa bayang ito, unang-una, yung paghalik niya, i-real talk natin yan, yung paghalik niya dyan sa flag ng Pilipinas, ito ay pagpapakita ng concern, ng pagtatanggol mo, ng pagsuporta mo sa bayang ito. West Philippine Sea na nga lang naipagtanggol niya ba ang West Philippine Sea? Ano ang sinabi niya sa West Philippine Sea? Okay lang daw yan na maging probinsya ang Pilipinas dahil nga mayaman naman ang China. Okay lang daw na wag na tayo makipaglaban sa karapatan natin sa West Philippine Sea dahil papel lang daw sa tubig yan.
Ganun, di ba? Yan po ba? Yan ba yung pagpapakita? Yung pagpapakita ng ganyan ay isa lang pagpapanggap para sa akin, mga kababayan. Huwag kayong masasaktan, nagre-real talk lang po ako. Kung talagang si Digong ay isinalban niya ang Pilipinas, unang-una, 30,000 ang patay. Almost 30,000 ang patay. Nung panahon ng kanya kampanya na sa war on drugs. Kaya nga po siya may mga kinakarap na kaso ngayon sa daige. Hindi nyo may pagkakailan na fake na hindi totoo to. Kasi kung hindi totoo to, hindi makakarating sa daige si Digong ninyo. Walang mga pamilya na nagkakaso at tumingi ng hustisya laban sa war on drugs niya. Totoo na siya ay nakasuhan, totoo na may probable cause lahat ng mga inakusa sa kanya. Di ba? Kaya ito, mga kababayan, tanggalin nyo sa isipan nyo yung sinasabi nyo na siya ang nagsalba, siya ang nagsalba sa mga kabataan. Hindi po, nirilito ko na kayo, wag ko kayo masasaktan. Katotohanan lamang ho na hanggang ngayon yung epekto ng kagagawan ng tatay ninyo, yung Digong ninyo, yung epekto hanggang ngayon ramdam pa rin ng mga kabataan, ng mga tao, itong mga pangit na nangyari nung panahon niya na eto ngayon na ang presidente ngayon natin na si PBBM ang umihilot ngayon. Siya ngayon ang nagsasaayos. Binanya ang pogo sa Pilipinas. Yung isabong na imbis na alam naman ni Digong na nung panahon ng pandemya, susuportahan mo ang isabong na yan. O si PBBM, ayan po, yung pogo, yung isabong, yung korupsyon sa DPWH, nililinis ng ating mahal na Pangulo. At eto, di ba, etong pinipilit gumawa ang Pangulo para sa mga kabataan, para sa mga kababayan natin, mga magsasaka, para isaayos lahat kung anong problema na kinakarap natin. Kinukop lahat yan ng ating mahal na presidente. Kaya sino ang tunay na may malasakit? Ang presidente ng Pilipinas, dahil siya lamang ang kaisa-isang presidente na naglakas loob na isiwalat, labanan, panagutin ng mga korap dito sa gobyerno, dito sa bansang Pilipinas. Na kahit kailanman, kahit sinong umupong presidente, hindi nila nagawa yan. Tanging ang presidente lamang ng Pilipinas sa kasalukuyan ang gumawa ng ganyang malawak investigasyon, binuksan ang mga mata natin sa mga ganitong korupsyon sa Pilipinas. Kaya hindi na ako magtataka kung maraming mga gustong sirain, pabagsakan ng ating presidente, pagkat nasira ang kanilang mga plano, sumisikip ang kanilang mundo dahil sa ginagawa ng ating presidente sa seryosong laban niya kontra korupsyon. Yun lang ang real talk ko. Kaya sa nag-post nito, mahiya ka naman.